Ang nakaraan, kung saan makikita nating tatama na ang malakas na sipa ng ating bida kay Moyong Dongqian. Nagawa namang masalag ni Moyong Dongqian ang sipa ng ating bida at bahagyang nasaktan at napasabing ang lakas ng loob mo sa hindi kilalang martial arts. Dahil sa pagsasalita ni Moyong Dongqian, hindi niya napansin ang kasunod na sipa ng ating bida at tinamaan sa mukha at tumilapon ito ng bahagya. Nakangiting sinabi ng ating bida na ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng The Heavenly Artillery General's Force na iyong hinamak bilang tusong mga panlilinlang. Ito ay isang hindi malilimutang sakit, at pinakawala ng ating bida ang martial arts skill na The Heavenly Artillery General's Force. The Destruction of 10 Fingers. Sa bawat tama ng kamay ng ating bida kay Moyong Dongqian, namimilipit ito at napasigaw sa sobrang sakit dahil sa binalibag nito ang mga braso, kalamnan, buto at mga organo hanggang sa kaloob-looban. Muling naglunsad ng isa pang atake ang ating bida gamit ang palm sign at tumama ito sa kanang kamay ni Moyong Dongqian at pinakawalan ulit ang martial arts na Heavenly Artillery General's Force. Thunder Chi. Matapos pakawalan ng ating bida ang atakeng iyon, napalingon si Moyong Dongqian sa likuran at sumambulat sa kanyang mga mata ang napakalaking pinsala na sanhi ng pag-atake ng ating bida. At napagtanto ni Moyong Dongqian sa kanyang isip-isip na kung sinadyang patamaan siya ng ating bida ng buo ng atakeng iyon, malamang nagkapira-piraso na ang katawan ko, hinayaan niya akong mabuhay. Sa kabilang banda, patuloy ang sagupaan sa pagitan ng Young Master ng Lion League na si Cholmurin at Moyong Gonsong. Nagsalita si Cholmurin at sinabing, Moyong Gonsong, dinaig ka ng aking Ruthless Lion Slash, pero kinwestiyon mo pa rin ang posisyon ko sa tatlong maningning. Napamura naman si Moyong Gonsong sa sinabi ni Cholmurin at sinabing, ako si Moyong Gonsong. Kukunin ko talaga ulo mo. Biglang napahinto ang dalawa sa pakikipagbakbakan sa isa't isa nang maramdaman ang paparating na napakalakas na enerhiya at dumaan sa kanilang itaas. Ito pala ang atakeng ginawa ng ating bida. Napatanong si Cholmurin sa sarili na ano yun? Itong napakalaking kapangyarihan. Napalingon naman si Moyong Gonsong sa kinaroroonan ng labanan ng kanyang ama at ng ating bida, sabay sabing hindi kaya. At sumigaw ito ng ama. Nang matauhan si Moyong Dongqian sa ginawang pag-atake ng ating bida, napatanong ito na, ano? Ano ang nangyayari ngayon? Sa isip-isip niya ay napatanong ito ng, ito ba ay dahil sa shock? Hindi ko maisip ang lawak ng aking panloob na pinsala, pero kung titiisin ko ito sa aking chi. Nagsalita ang ating bida na nakatayo sa harapan ni Moyong Dongqian at sinabing, mabuti pang tumigil ka na. Kung gusto mong mabuhay kahit konti lang, huminto ka. Sa sandaling gamitin mo ang iyong chi sa ganoong kondisyon, mawawalan ka ng buhay. Napamura naman si Moyong Dongqian sa sinabi ng ating bida at galit nitong sinabi na mayabang kang bastardo ka. Huwag ka magsalita, parang tapos na ang laban. Simula pa lang ito ng laban. Sabi mo kung gagamitin ko ang chi ko, mamamatay ako. Anong kalokohan? Ang martial arts ng Great North Ridge, mastered by me, Moyong Dongqian, ay walang kapantay. Napatingin ang ating bida kay Moyong Dongqian at sinabing tanga. Kahit sino pa ang lumapit sa akin, sa mundong ito ang katapat ko ay hindi pwede. Ang aking dugo at lakas ay binabaluktot. Ang daloy ng aking panloob na enerhiya, kailangan kong pigilan. Ito ay isang mahusay na pagtatangka na pigilan ang daloy ng iyong panloob na enerhiya, ngunit ang iyong mga kasanayan sa ngayon ay hindi sapat para dito. Kung hindi mo makontrol ang daloy ng iyong Thunder Chi, hindi lamang ang iyong coronary arteries at veins, kundi pati na rin ang iyong Elk Meridian at lahat ng iyong mga daluyan ng dugo ay sasabog. At dito natatapos ang ating Kabanata 10. Pasensya na mga ka-LT kung maiksi lang ang ating kabanata ngayon, babawi ako sa susunod na Kabanata 11.